Magandang araw! Ngayon nga ipapakita ko sa inyo ang araw-araw kong ginagawa dito sa Hong Kong sa bahay ng aking amo. Bago ko simulan ng aking araw, kailangan mag-toothbrush muna ako. Baka kasi biglang gumising si ma'am or si sir at kausapin ako. Nakakahiya naman mga mare kung amoy kanal yung aking hininga kapag sumasagat ako sa aking mga amo, di ba? Pagkatapos kong ang mag-toothbrush ay sinunod ko naman ang paghihilamos para matanggal yung mga natuyong laway sa pisngi ko at yung mga nakadikit na mga muta sa gilid ng aking mga para kahit papano kung biglang lumabas sila amo ay presentable naman ang ating itsura kahit hindi pa tayo nakaligo, at least nakapag-toothbrush at nakapaghilamos na rin tayo. Pagkatapos kong mag-toothbrush at maghilamos, uminom ako ng tubig at pinasok ko na yung mga kwarto upang buksan ang mga kortina at i-on ang mga aircon. Kahit walang tao dito sa mga kwarto mga sis, pinubuksan ko talaga yung aircon at sa umagang ito, unang nagising yung mga amo ko kaysa akin. Kaya nag-tidy up na ako ng kanilang mga higaan at dito naman sa kanilang bathroom. Inayos ko pagkakasampay ng kanilang mga tuwalya mga sis kasi every other day ako nagpapalit ng tuwalya nila. Isunod ko naman itong mga inuman nila ng tubig tuwing gabi. At ayan nga, pagdating ko sa lababo, may pinag-inuman pala sila ng wine kagabi, hindi ko alam. At ito naman, isusunod ko ang kanilang jar upang mahugasan na itong lahat at nang maibalik ko sa kwarto nila. Uhugasan ko na nga lahat ito upang maibalik ko na sa kanilang mga kwarto. Unahin kong hugasan itong mga wine glass dahil maninipis ito, delikado pag nadikit sa mga makakapal na baso at baka ito ay mabasag. Mahal pa naman ito mga sis, kaya hindi ko afford itong bayaran pag ito nabasag. And fairness naman sa mga amo ko, hindi nila ako pinagbabayad kapag may nabasag akong mga basong ganito. Pero pinagsasabihan ako, syempre normal lang naman yun, di ba mga sis? Sunod ko namang hugasan itong jar at dalawang mug nila amo upang maibalik ko na ito sa kanilang mga kwarto. Bago ko nga pala ito lagyan ng tubig at ibalik doon, binababaran ko nga pala ito ng mainit na tubig kasi medyo maselan yung amo ko sa mga amoy-amoy na yan para matanggal yung amoy ng sabon at yung ano-ano pa mga kaamoy-amoy yan dyan. Hitungat kumukulo na yung tubig kaya ibabad ko na ito at habang ibinababad ko ito, kukunin ko naman yung mga labahin nila para maisalang ko na rin sa washing machine. Tama na ito mga sis, itapon na natin yung mainit na tubig na ibinabad natin. At lagyan na natin ito ng inuming tubig para maibalik na sa kanilang mga kwarto. Pagkatapos ko ngang ilagay yung tubigan nila amo sa kanilang mga kwarto, ito nga ihahanda ko na rin yung aking almusal. Nakaligo na pala ako dyan mga. Hindi ko na pinakita yung naliligo ako, nakakahiya naman, maitim yung aking puwet. Char! At magtimpla na rin ako ng aking kape. Ayan, 2 teaspoon yung gagawin natin para kabahan naman ako, di ba? At ayan nga, umuntol na nga yung aking tinapay mga sis at lagyan ko na rin ng tubig yung aking kape para ready na for my breakfast. Ayan, ang itim mga sis, kasing itim ng aking pangarap. It's breakfast time. Kayo ba'y kumain na rin ba? Ayan nga, nag-aalmusal na ako pero hindi pa ako nakapagsuklay. Hindi po talaga ako nagsusuklay mga sis kapag basa pa yung aking buhok kasi baka maubos siya panlagas. Pagkatapos kong mag-breakfast, sinunod ko na nga po yung paglilinis ng CR nila ma'am. Inuuna ko itong shower room nila para pag may nagdingdong, marinig ko kapag tapos na ako. At isinunod ko naman itong kanilang lavatory. Hindi ko na masyadong pinakita yung buong lavatory or buong bathroom mga sis kasi bawal yun, pagalitan tayo. At isunod ko naman itong kanilang toilet bowl. Hindi po ako gumagamit ng kung ano mang cleaning solution dito mga sis, maliban sa diluted na Clorox. Yun lang po ang tanging ginagawa ko kasi ayaw ni amo na gumamit ako ng kung ano man. Pagkatapos kong maglinis ng
CR mga sis, isinunod ko naman yung pagsasalang ng aking pagkain. Isang hiwa lang ng pork mga sis, hiwa-hiwain natin ng maliliit upang magkasya sa isang kainan. Ang bala ko nga dito is nilagang baboy. Pero hindi ko alam, kalaunan nilagyan ko ng sinigang mix. So naging nilagang sinigang na itong aking pork. Hindi ako ekspertong magluto mga sis, kaya luto-lutuan lang talaga ito. Kita nyo naman, di pa luto yung aking pangtanghalian, nire-ready ko na rin yung aking panghapunan. Kasi magigrill ako mamaya ng hapunan nila amo at isasabay ko na rin tong aking 3 pieces of drumstick. Sasabay ko sa kanilang ulam para may hapunan na rin ako mamaya. Kaya minarinate ko na rin siya habang nagluluto ako ng aking nilagang sinigang na baboy. Char! At ayan nga ang aking nilagang sinigang mga sis. Nilagang-nilaga siyang tingnan. Ewan ko kung tama ba yung mga ingredients na pinaghalo-halo ko dyan. Basta ang alam ko pagkain ko yan. Bahala na kung di masarap. Ako lang din naman ang kakain ito. At ayan nga mga sis, nilagyan ko ng sinigang mix. Kasi parang bit ko yung maasim na sabaw for today's video. Asim! Ngayon nga mga sis, ready ko na rin yung aking rice. Yung rice ko, sinain ko yan nung isang araw pa. Yung isang cup, 3 beses kong kakainin. Kaya i-reheat ko lang ito sa microwave para sa isang kainan. Tamad kasi ako magsaing mga sis, kaya isang saingan lang ako. Sa isang linggo, 1 cup yung niluluto kong rice, 3 beses ko nang kainin. At ayan nga, luto ng aking sinigang na nilagang baboy, o diba? Pinagsamang sinigang na baboy at nilagang baboy yan mga sis. At ayan na, kainan na! Hindi ko alam kung anong pinagdadaldal ko dito mga sis. Basta ang alam ko, masarap yung pagkain ko. Kita nyo naman, pati yung gabi sinausaw ko sa patis. At ngayong gabi nga mga sis, ito yung menu na gagawin ko kina ma'am. Very simple lang talaga yung pagkain nila pag dito sila sa bahay. Kasi conscious sila sa mga kinakain nila. Ayaw nilang tumaba. Yan lang 3 dish lang yung lulutuin ko. Hindi ko pala lulutuin yung iba. I-reheat ko lang. Ang gulo ko, 'di ba? Pati yung voice over ko, ang gulo. At ito na nga sis, i-preheat ko na rin yung oven para sa kanilang sausage at yung aking drumstick na chicken. Ito nga, ready na. At syempre, hindi ko na ipakita ang pag-serve. Nga, ready na yung akong chicken. Hindi ko na pinakita yung kinaamo kasi baka mapagalitan ako. At yung nilagang sinigang ko kanina, nireheat ko yung tira at nilagyan ko ng noodles. Para-paraan na lang magretoke ng pagkain mga sis. Ganon lang kasimple ang buhay bilang isang OFW. Alala ko nga pala, nakapaglinis nga pala ako ng buong kabahayan. Nagmap ako, nagdusting, at nagvacuum ako. Hindi ko na pinakita yung loob ng bahay kasi bawal na yon. Baka makita ng mga amo ko, terminate ang person. Nasarapan naman ako sa inimbento kong pagkain mga sis. Niretoke ko lang yung leftover ko. At tingnan nyo naman, boss, malinis na malinis ganyan. Si Inday Dina kumain mga sis. That's all for today. Babes time na. Kaya video call na sa aking jowa. Good night. Bye.